At naglabas na nga si Bristol Motorcycles QJ Motor ng bagong modern scoot na magpapagulo na naman sa isip nating mga rider. Sino nga ba si QJ Motor? At iisa lang ba sila ni Bristol Motorcycles? Si QJ Motor ay isa sa pinakamalaking motorcycle manufacturer sa China. Madaming premium brands na nagtiwala sa kanila dahil sa ganda na ng standard nila pagdating sa specs at upgrades when it comes to small displacement bikes. Andyan si Harley Davidson, Benelli, Geely at Mercedes-Benz. Kaya hindi pwedeng basta-basta ismulin itong si QJ Motor. Siyempre ang may kakayanan na dalhin si QJ Motor dito sa Pilipinas ay ang isa din sa mga respetadong brand at walang iba kundi si Bristol Motorcycles. Ngayong araw, August 3 ay isang grand launching at unveiling ng bagong scooter ni Bristol Motorcycles and QJ Motor. At isa ako sa excited na rider na gusto din makita at masakyan itong bagong scooter nila. Now, let's welcome Fortress 160 by Bristol Motorcycles and QJ Motor. Nung nilabas nila ang video teaser nitong bagong scooter ay sumilip agad ang mapangusga kong mata at utak. Nasabi ko na putya, PCX killer to ah. Kaya pinanood ko ito ng paulit-ulit at dahil meron akong ATR 160, napaisip ako mukhang may pagkakaparehas sila in terms sa makina at specifications. At dahil medyo matagal na rin sa akin itong ATR 160 from Bristol and QJ Motor, ito yung mga napansin ko na pagkakaparehas nila when it comes to specifications. TFT display or phone mirroring, liquid cooled parehas, 160cc, adjustable brake lever parehas sila ni ATR 160 at itong bagong scooter. Parehas ding merong dual channel ABS at traction control system. Ilan lang ito sa mga napansin ko sa first glance ko sa promotional video ni Fortress 160. Kaya hindi na naman ako mapakali at gusto ko itong makita ng personal. What's up mga bossing? So kitang-kita nyo naman itong bagong labas ng Bristol Motorcycle at QJ Motor na scooter. So syempre parang ito yung pinakapoging kapatid ng ATR 160. Bakit pinakapogi? Kasi si ATR 160 is more of a adventure scoot. Ito namang bagong labas na si Fortress 160 ay parang binihisan na pinapogi na kapatid ni ATR 160 dahil napakasimple, puting-puti pero kumpleto sa talino or sa specs. So sa makina nito ay halos parehas lang ni ATR 160 sa nakikita ko dahil 160cc din siya. Pagdating naman sa specs, kitang-kita ko din dito sa promotional video nila na adjustable ang brake lever nitong si Fortress 160 at walang ganyan si PCX 160 ng Honda. Yung simpleng brake lever na adjustable na out of stock makukuha mo dito sa bagong scooter ni Bristol at QJ Motor ay napakalaking plus na para sa ating mga rider. Tapos yung dual channel ABS harap at likod plus traction control system ay napakalaking bagay pagdating sa safety nating mga rider na hindi rin makukuha sa PCX dahil harap lang ang naka-ABS kay PCX 160 ng Honda. Pero syempre parehas naman itong 4 valves. Si PCX ng Honda is 4 valves. Itong si Fortress 160, 4 valves din siya at liquid cooled. At syempre yung pinakapanalong specs nito is yung meron din si ATR 160 na phone connectivity or yung phone mirroring capabilities tulad niyan, pati GPS. Yun yung pinaka the best na specs netong ATR 160 at Fortress 160 ng QJ Motor at Bristol Motorcycle na wala sa ibang mga scooter like si PCX Honda or si NMAX or si Aerox. Naka-idling stop at automatic stop and go na rin tong si Fortress 160 and I'm pretty sure maganda rin ang telescopic suspension nito at dual rear shock all damp sa likod. Kaya pagdating sa specs talaga ay wala kang masasabi dito sa Fortress 160 dahil sobrang daming dinagdag dito compare sa ibang mga brand na scooter ngayon sa Pilipinas.
tulad na lang ng phone mirroring connectivity, brake lever na adjustable, dual channel ABS, traction control, 4 valves, liquid cooled, and pagdating naman sa lights, LED na ito, mayroon ding hazard at passing light. Itong screen mirroring or phone connectivity ng Fortress 160 is malaking tulong sa mga rider na tulad ko na mahilig mag-rides. Hindi mo na kailangan maglagay ng cellphone sa ibabaw ng manibela. Instead, pwede mo i-connect ang phone mo dito sa may mismong TFT display ng Fortress 160. So less hassle at safe ang cellphone mo na hindi naka-expose sa nakaw or sa ulan. Ngayon, ang inaantay ko na lang is magkaroon ako ng time this week para makadrop by ako sa Bristol Motorcycle sa 10th Avenue, Caloocan para makita ko ng personal itong si Fortress 160 at masipat natin ng maigi. Kasi pakiramdam ko magugustuhan ko to in terms of comfortability, pag city driving, and baka pwede rin to sa adventure. May mga specs pa ako na hindi masabi dahil baka hindi naman to talaga totally kaparehas ng ATR 160 ko. Like for example, yung battery rate na napakataas, hindi katulad ng PCX Honda na 5 amps lang yung kanyang battery rate. Kasi si ATR 160 natin is 14 amps ang battery rate nito. And gusto ko rin tignan kung projector na rin ba ang headlight nitong si Fortress 160. Dagdag pa natin kung meron din bang handbrake itong si Fortress 160 tulad nitong ATR 160. So yun yung mga gusto ko pang i-double check doon sa Caloocan branch sa Bristol Motorcycle. Pero ang importante dito is naglabas na naman po ng magandang scooter si Bristol Motorcycle at QJ Motor na halos hinigitan si PCX Honda na 160cc. Dahil nga sa magandang specs nito, talagang mapapabili ka tulad na lang ng phone mirroring, dual channel ABS harap at likod, traction control, and more specs pa to come. So kailangan talaga nating maimbestigahan to at makita dun sa mismong branch nila sa Bristol Motorcycle. Ngayon pagdating naman sa presyo, talagang sinasabi ko na mas lamang itong si Fortress 160, lamang sa pagiging mura at sulit. Ang presyo ngayon ng PCX 160 Honda ay naglalaro sa 139,000 up to 154,000. Depende pa yan sa dealer na mapupuntahan mo. May 154,000, may 149,000. For the price point ng PCX 160 Honda, medyo hindi siya sulit pagdating sa specs kasi sa TFT display, still digital pa din siya. ABS niya sa harap lang. Parang medyo hindi pa siya updated or modern pagdating sa specs. Pero syempre, Honda yung brand niya. Pero ito namang bagong-bago ng Bristol and QJ na Fortress 160. Ang introductory price nito ay 139,900 pesos lang. Nakita nyo yung pagkasulit nitong Fortress 160 at the price point of 139,900 pesos, meron ka ng kompleto or overload na specs compare sa PCX 160 na Honda. But the good thing here is marami na naman po tayong choices na motor. As a rider, napakapanalo na naman nito sa atin. Merong mura, mas magandang specs, meron namang patagal na sa market, pero same pa din ang specs at paunti-unti lang ang upgrades pero medyo mahal. So it's for us to find out kung anong pinaka the best na kabayo para sa atin mga boss. Next vlog natin, baka pwede na nating sakyan to at ma-review natin ang mas maigi si Fortress 160.